So for today's video, share ko naman sa inyo yung tips and details about sa maternity benefit na nakukuha natin sa SSS. So una is, ilang buwan nga ba yung kailangan para makapag-avail tayo nitong SSS maternity benefit? Dito po, ang kailangan nyo lang is magkaroon kayo ng at least 3 buwan na hulog dun sa qualifying period nyo para makapag-avail kayo ng maternity benefits. Pero mas maganda kung 6 na buwan yung meron kayong hulog, para 6 na buwan din yung i-compute nila na monthly salary credit nyo para mas malaki naman yung makuha nyo na daily rate sa maternity. So, kung normal delivery kayo, ita-times nyo lang yun sa 105. Kung solo parent kayo, ita-times nyo lang yun sa 120 days para po mas malaki naman yung makuha nyo po na amount. So, pangalawa naman natin is, gano'n nga ba katagal kiniklaim tong maternity benefit? So, kiniklaim po natin yung maternity benefit within 10 years po. Paano daw ba pagka 2021 daw sila nanganak, pero 2026 na ngayon is hindi pa sila nakakapag-claim ng kahit anong maternity benefit? Pwede pa daw bang maka-claim yun? The answer is yes po. Pero, depende po ito kung may hulog po yung qualifying period nyo po for the specific year po. For example, 2021 siya. So, dapat yung 2020 niya, kunyari April 2021 siya nanganak, dapat meron siyang hulog na 3 buwan o 6 na buwan dun sa kanyang qualifying period na January to December para magkaroon siya ng computation about sa maternity benefit niya. Next naman natin is yung sa disbursement ng mga maternity. Saan daw ba pwede itong makuha? So, dito naman sa disbursement ng maternity natin is pwede siyang makuha sa mga e-wallets natin kasi benefits po ito at pwede po ito sa mga GCash lang, mga Paymaya, ganun. Basta po naka-enroll po ito sa inyong mga disbursement module sa SSS. Last topic naman natin for this video is paano daw nila i-file yung kanilang maternity benefits sa SSS kung nakapanganak na daw sila at ano daw yung mga requirements na kailangan nilang dalhin o kailangan nilang i-prepare. So, una is yung requirements. So, dito po is, kapag kakakapanganak nyo pa lang, so wala pang months yung baby nyo, pwede kayong gumamit ng birth certificate galing sa munisipyo na may resibo. Tandaan nyo lagi may resibo po ha. Kasi po, kailangan po magkasama yung dalawa na yun. Kahit yung mga baby nyo na 6 months pataas na po, pag PSA yung kinuha nyo, lagi kayong may resibo. Kaya pag i-attach nyo siya dun sa mismong maternity benefit nyo, magkasama po yun, yung copy ng birth certificate and then yung resibo. And then, kapag po employed kayo, syempre, dapat sa employer nyo po ipapasa yung mga documents nyo na yun. Kasi sila po yung magpa-file. Pag voluntary lang po, kayo po mismo yung magpa-file po ng maternity reimbursement nyo o maternity benefit. So, yun lang po for today's video. Sana po nakatulong po sa inyo. Salamat!